Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Yan. Pwede po bang pakitaas ko sino po ang mga nanay na, mama, mamis, mudra, lola. Ayan. Amen. So, mga kids, mga anak, mga apo, pwede ba nating banggitin at sabihan ng ating mga magulang ng Mother's Day? Happy Mother's Day. Okay, 1, 2, 3. Happy Mother's Day. Ayan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Pwede po ba tayong tumayo? Magbigay lang po ako ng maliit na encouragement bilang isang magulang, bilang isang ina. Punta po tayo sa Kawikaan, chapter 31, verse 26 to 27. Amen. Basahin ko na po. Nagsasalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng may kabutihan. Masipag siya at inaalagaang mabuti ang kanyang pamilya. Ayan ang ating mga magulang, no? Ayan ang ating ina. No, pero hindi natin magagawang maging mabuting ina kung walang gumagabay sa atin na ating Diyos. Tama po ba? Hindi tayo magiging malakas kung walang ang ating Panginoon. Tama po ba? Amen. So tayo is ino-honor natin yung sarili natin dahil sa ating bilang isang magulang, bilang isang ina, pero ibinibigay natin yung honor na yun sa ating Panginoon. Amen? Pwede po ba natin manalangin tayo at ibigay natin yung papurit, pasasalamat sa Diyos sapagkat binigyan tayo ng wisdom, binigyan tayo ng kakayahan, binigyan tayo ng kalakasan ng Diyos bilang isang ina na maraming responsibilidad sa tahanan at binibigay tayo ng katatagan dahil sa tulong ng Diyos. No, hindi natin kaya, mga nanay, kung wala yung ating Diyos. So, itong umagang ito, purihin natin yung pangalan niya, pasalamatan natin siya sa mga gawa niya sa ating buhay, sa ating pamilya. Samahan niyo po ako manalangin. Father God, salamat po Ama sa umagang ito, Panginoon. Lord, inaanyayahan po namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon ko. Naway mangusap ka sa bawat isa, hindi lamang po sa isang ina, kundi sa iyong mga anak, Panginoon ko. Naway puspusan mo kami, Ama, na marinig ang iyong tinig, Panginoon. Buksan mo po ang aming mga puso, Father God. Hayaan mo pong marinig namin ang iyong boses sa pamamagitan ng aming pakikinig. Tulungan mo rin kami, Ama, na makita ang aming spiritual eyes, Panginoon, sa mga bagay na gusto mong iparating para sa amin, Father God. Lord, we pray, Panginoon, ang aming pastor, na basbasan mo po siya, Ama. Hayaan mo pong ibigay mo lamang, Panginoon, ang iyong kalakasan sa kanya at hayaan mo siya lamang sa likuran mo, Panginoon, upang mabigay, Panginoon, ng iyong salita at marinig namin ito at aming isagawa. Panginoon, we pray din, Panginoon, sa aming worship team, Panginoon. Naway gabayan mo sila, Ama, nabuksan ng iyong kaharian, Panginoon, ng iyong kalangitan, pababain ang iyong presensya, Panginoon, at kami magkaisang magpuri, magpasalamat sa iyo, Panginoon. We believe, Panginoon, the one mind, one accord, and one spirit. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Pwede ba natin minsan malampakan pa ang ating Panginoon Diyos? Pasalamatan natin siya sa kanyang kagandahang loob na kanyang ibinigay po sa atin, sa kaligtasan, sa pag-ibig. Hallelujah. Kaya awitan natin ating Panginoon sa umaga pang ito. Amen? Yes. Tayo'y papalakpak, tayo magtataas ng kamay, tayo'y sasayaw dahil sa lahat ng kanyang ginawa sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Lord, receive everything this morning. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for your love. This is our response this morning, Lord God. Our thanksgiving, O God. In obedience unto you, Lord God, this morning. Lord, receive and have the praises of your people, Lord, this morning. Hallelujah. Minsan pa, sige, palapakan natin ang ating Panginoon. Pwede ba natin sabihin, salamat, O Diyos. Salamat, Jesus. Ikaw yung
aming itatanghal, itataas. Lord God, wala pong iba. There is none like you. There is none like you, Lord. Hallelujah. Who brings the power of sin and darkness? Whose love is mighty, is so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth, the only thunder, who leaves us breathless and all in wonder. The King of glory, the King above all kings. Come on, let's sing it again. Who breaks the power? Who breaks the power of sin? Whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth, the only thunder, who leaves us breathless and all in wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shine like the sun and out of his brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. That's right. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace.
benefit sa amin. But Lord, anything that benefits you today, Father, we lift our hands up to you. Lord, receive our worship this morning. Clean our hands and our mouth. Clean our hearts and our mind. As we sing of your goodness, Lord, gusto po namin kayong awitan ng may pagmamahal at may pagpapasalamat at ng buong kapayapaan ngayong umaga na ito. And as we sing this song, may each word from the song glorify you, Lord. We just want to sing our love towards you and our gratitude, our grateful heart. Gusto po namin itong i-pour out sa iyo ngayong umaga na ito. And church, as we sing this song, let us mean every word na ating babanggitin sa ating Diyos ngayong umaga na ito. For He deserves all the praises and honor, and all the glory only belongs to Him. Amen? I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Let's sing that once more. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sing all my life, and all my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. We sing all my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me.
is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good.
declare that He's good. Come on, sing with me. 'Cause you are good. You are good. You are good. And your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. And your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. And your mercy is forever. Your kindness is forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Sing your kindness. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Thank you, Lord. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is, oh, it is forever. Your mercy is forever. Forever. Lord, your kindness. Oh, your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. You are good. You are good. Yes, Lord. You are good. And your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. And your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. And your mercy is forever. You are good. As we keep singing, you are good to the Lord. We want to sing of your love forever, oh God. And we just want to continue to praise you and worship you. So umagang ito as we hear your word and as we get encouraged, Lord, by the delivering of your word, Father God. You are so good. We just want to listen as we continue to praise the Lord in giving and hearing the Word of God. Naalala ko lang yung salita ng Panginoon sa isang tao na ginamit niya. His name is David. He was a shepherd boy and he became king of Israel. Sabi niya, "For you, Lord, are good and your love endures forever." Masasabi din ba natin sa ating Diyos yon, even if we go through difficult times? Lord, you are good, and your love for me, for my family, for everyone around me, it endures
endures forever. Huwag po nating kakaligtaan ng pagmamahal ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Amen? Ang iyong mga minamahal sa buhay, sa isang iglap, pwedeng mawala ang kanilang pagmamahal. But the Lord's love, it will never go away or fade away. Because it says in His word, "For you are good, O Lord, and your love endureth forever." Amen? Palakpakan naman po natin ang ating Diyos. Thank you, O Lord. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin, sa bawat isa sa amin ngayong umaga na ito. May you continue, O God, to talk to us and speak to us, Lord God. And may you allow, Panginoon, ang aming mga spirito to be aligned with you this morning, Father. Hayaan mo na ang lahat na may pandinig ay makinig at ang lahat ng nakakaunawa ay makaunawa ng maayos at malinaw, Lord God. Maraming salamat. We give you all the glory and the praises and the honor. In Jesus' name, Amen. Before we sit, can you look around? Patingin naman ng kanan at kaliwa ninyo. Tingnan nyo nga po yung kanan at kaliwa ninyo. Ang inyong harap at likuran. Ay! Ayan. Ngitian nyo naman po sila. Praise God. I just want to welcome. Alam ko na welcome na po yung mga newcomers po natin. At ulitin ko lang po, welcome po kayo dito po sa Tihila Church. At bago po tayo mag-continue, sabi nga natin, narinig natin kanina, it's a privilege. No? It's a privilege na maging ina. It's a privilege na tayo po ay nag-serve sa ating Panginoon. And it's privilege na tayo po ay binigyan ng pagkakataon na magbahagi po ng salita ng ating Panginoon, no, patungkol to encourage also yung ating mga magulang na narito ngayon. Amen? Kaya samahan niyo ako sa panalangin. Bago po ako mag-pray, ipapause lang po natin yung ating theme, yung ating tema tuwing linggo. Ano po yung mga tema po natin? Ano po yung tema natin? The Holy Spirit. Okay? Pero ngayon po ay special day ng ating mga parents na mga babae. At kaya bigyan po natin sila ng, we honor them, we honor you guys. We honor lang lahat po ng mga magulang po na narito ngayon and also yung mga future na parents. Amen? Kaya let's pray everyone, let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you. God, muli sa umaga pong ito, kami po'y muling nagpapasalamat, Panginoon Diyos. It's a privilege and opportunity, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na narito ngayon, sa kalagitnaan, O Diyos. Lord, hayaan mo, Panginoon, ikaw yung pumagitna. Hayaan mo, Panginoon, ikaw yung magturo po sa bawat isa sa amin, Lord God, ng yung mga salita, Lord God. And I know, Lord God, itong message na ito ay para sa mga mothers na narito ngayon, bagkus, Lord God. But Lord, hayaan mo na ma-encourage din yung mga single ladies pa po na nandito ngayon and also yung mga men's, Lord God, to be more responsible and to be more disciplined, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, i-bless niyo po lahat ng bawat isa na narito ngayon. Bless niyo po yung mga mothers, yung mga bata, Lord God, na bakarami, Panginoon. Lord, salamat po na ikaw po yung nag-i-increase ng church na po na ito, Panginoon. Ni-increase mo sa bilang, Panginoon. In-increase mo sa spiritual life, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na patuloy na magkaroon ng growth ang bawat isa, Panginoon. Lord, we thank you. In Jesus' name. Amen. Amen. Pwede bang tignan ninyo ang inyong katabi? Sabi mo, kamusta ka? Sabi mo, how are you?
Parang, sabi mo, parang nakita kita last Sunday dito ah. And sabi mo, welcome. Yan. Amen. Napaka-bless. Napaka-sarap sa pakiramdam na tayo po ay nagsama-sama dito po sa tahanan ng ating Panginoon. Isa sa sabi ni David sa Psalms, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen? I was glad when they said unto me, let us go. Kaya pag tayo po ay umabot na ulit bukas ng Monday bukas, ano? Siyempre, Sunday ngayon. Okay? Magkaroon na tayo ng zeal, excitement. Sana linggo na ulit. No? Para tayo ay magsama-sama muli at mag-praise and worship. Amen? At tayo po ay magbigyan rin natin na excitement yung mga sarili po natin. Magbigay. Excitement na magbigay. Hindi lang mag-praise and worship, kundi mag-worship din sa pagbibigay. Amen? No? And also, marami po tayong mga opportunities na ino-offer po sa bawat isa. Meron po tayong mga na-announce po kanina na kung talagang may calling po tayo, receive tayo sa ating Panginoon, ay freely na kami po iyong i-approach. No? Kung sa tingin mo ay ikaw ay tinatawag muli sa pagka-kids church. Ayan. May mga ngumiti eh. Parang, ulitin ko, kung ikaw ay tinawag muli upang maging kids church teacher, yan. Maging part ng worship team, yan. Evangelism team, follow-up team, marami po. Hindi po tayo maboboring. Hindi po tayo maboboring, marami po tayong mga activities. No? Kaya mayroon po tayong mga opportunities. Amen? Kaya, and also yung ating Sunday service, napaka-importante. No? Kaya, dumako na po tayo sa ating message po sa umaga pong ito. Ang title ng ating mensahe ngayong umaga ay The Strength and Beauty of a Godly Mother. The Strength and Beauty of a Godly Mother. Ang ating key verse po, ang ating main verse po sa umaga pong ito, nasa Proverbs chapter 31, verse 25. Proverbs 31, verse 25. Amen? Yun. Sabi po dito, strength and honor are her clothing. She shall rejoice in time to come. Yan po yung ating verse. One verse lang. And then may mga connecting verse, reference verses po tayo na ating mga pag-uusapan po muli mamaya sa mga puntos po na ating i-prepare po para sa bawat isa, para sa mga parents, sa mga mothers po na narito ngayon. Okay, so today, we celebrate Mother's Day. Tama po? We celebrate Mother's Day. Tignan nyo nga, silipin nyo nga sino yung mga kilala nyo, mga mothers na narito ngayon. Yan, bigyan nyo ng malaking ngiti. Yung mother or yung parents mo wala po dito, isipin mo, bless mo yung aking nanay sa umagang ito. Amen? So we celebrate Mother's Day, a day to honor the women God used to bring life. No? Bakit po ganon? Kasi kayo po, kung nakmatan, kayo po ay ginamit ng ating Panginoon to use you to bring life. Di ba? And also love and direction into our lives. And ang laking responsibility rin, duties po ng ating mga magulang. Amen? Lalo na yung mga nanay po natin. Okay? No? And hindi madali maging nanay. Hindi madali maging nanay. It's not just a role, it's a calling. It's a calling. Sabi mo sa katabi mo, it's a calling. Ituloy mo, tignan mo yung katabi mo, a sacrifice. And ito po, and a ministry. Ministry rin po. Ministry. Okay?
ministry po yung pagkakaroon ng pamilya at pagkakaroon ng mga anak. Nabanggit nga ni Pastora Connie kanina, train up a child. No? Train up a child. Malaki po yung inyong responsibilidad. I mean, tayong lahat na mga nag-decide na magkapamilya, no? To train up a child in the way that they should go. Para hindi sila magpunta kung saan-saan. Nakagaya ng mga experiences na nating nagawa noon. Amen? Yung mga experiences na dahil hindi ako masaya sa loob ng bahay, ako po'y palaging nasa labas, maghanap ng kasiyahan sa mga barkada ko. Tama? Maraming mga families, maraming mga experiences, maraming mga buhay ang ganyan po ngayon. Kung mapapansin natin yung mga anak po natin, bakit ayaw nilang magtigil doon sa loob ng bahay? Tanungin po natin yung ating mga sarili kung sila ba ay nakakahanap, nakakatagpo ng kasiyahan doon sa loob ng pamamahay. Kaya napakaganda po yung ating topic sa umaga pong ito. Amen? Kasi nakaka-relate ako dito eh. No? Kasi mahabang panahon yung mother ko ay nasa abroad. Almost 25 years na nasa abroad. Ako ay 32 years old. Nalipatak mo nun, Jay. Tawon ko. 32 years old na po ako yan. No? 5 years old lang ako, I think, nung umalis yung aking nanay. Nagpunta ng abroad. No? From Singapore, nag-Macau, ngayon nasa Hong Kong. No? Ang next na pupuntahan niya raw ay Pilipinas na. Pilipinas. Okay? So sa habang panahon na yon, siyempre hindi naman pwedeng ako ay maiwan lamang mag-isa sa bahay. Meron pong nai-assign, no? Na aking guardian. No? At yung guardian na yon ay ang aking tita. Actually, namimiss ko nga siya ngayon. Namimiss ko yung kanyang adobo. No? Kasi sumakabilang buhay na po. No? Pag naalala ko ay kahit papano ay namimiss po natin yung mga kanilang mga ginawa rin po sa atin. Amen? Kaya, nung time na yon, syempre, it's just testimony lang. Kwentuhan lang tayo. Bago po kayo ma-rebuke. Hindi. No? Parang binibreak lang muna natin yung ice kasi mabigat-bigat po yung mga mensahe po natin para sa mga mothers po na narito ngayon. No? Pero nakaka-encourage. Amen? So, yung aking experience nung bata po ako ay, syempre, nung bata ay, alam mo naman, yung mga parents natin, yung mga guardians natin, karamihan po sa kanila ay mga religyoso, mga devoted. No? Devoted. Na, alam nyo naman yung religion po na yon. Dati rin po tayong ganon. Every Sunday, kahit ayaw mo, hihilain ka talaga. No? Naalala ko tuwing Sunday, ang pantalon ko, 3/4 hanggang dito. Yan, ang pantalon ko dati hanggang dito. No? Tsaka yung gupit ko dati, kasi yung tita ko dati, lesbian. No? Ang gupit ko dati, parang tumboy din. Naalala ko lang. No? Ayaw kong pumunta ng church, sumanood ng kasi pag Sunday, yun lang yung time para makapag-nood ka ng ng cartoons. 'Di ba? Transformer. Yan. Yan. Sinusubaybayan natin 'yan. Dati nung bata pa ako, hindi ko alam sa inyo kung ilang taon na po kayo, no? Yan, kahit ayaw. Kaya sabi sa akin lagi dati, kung pinanganak kang ganito, mamamatay kang ganito. Narinig niyo na yung ganung mga kataga? No? No? Pero dumating yung time, syempre lumalaki tayo, nagkakaroon tayo ng isip, yung perspective natin lumalawak. Okay? Ngayon, paunti-unti na parang nawawalan na ng saya doon sa loob ng bahay. Palaging nag-aaway, palaging nagsisigawan. Kasi lumaki rin po akong parang na-verbal abuse. Pag gising pa lang ng tita ko, hindi mo na, ano kayang mga sasabihin na naman niya sa akin? Ganyan parang unpredictable, pero alam mo na mapapagalitan ka. Araw-araw ka ba naman ganun nang naririnig? Naintindihan po natin, mamaya konti. Siyempre, nag-high school. Alam sa mga high school po na narito ngayon, siyempre, mga mabarkada. High school pa lang kasi dati, di ba, panahon po natin dati, di ba, yung mga high school talaga. High school life talaga.
Naiintindihan po natin yung mga naka-experience po, no? No? Di ba? Mabisyo. Tama? Bakit? Dahil wala pong mahanap na joy doon sa bahay. Kaya naghahanap ng joy doon sa labas ng bahay. Intindihan po natin. Na-addict rin po tayo sa alak. Dumating yung time na ayaw na po na, hindi po tayo makatulog pag hindi po tayo nakakainom. Yeah? Pero may mga barkada po tayo na palaging mababait talaga. May mga barkada talaga tayo mababait eh. No, yung mga friends na palagi kang i-invite sa church. Palagi kang i-invite sa mga opening prayer. Diba? Kahit ayaw mo, kalalabas ka, tara, pag-opening prayer tayo. Lalo na pag may kainan, pansit. Nalala mo yun? Diba? Lalabas. Diba? Lalabas. Kasi yung mga born-again Christian mga yan dati, wala akong time sa mga ganyan. Diba? Yun, nakaputi. Palaging nag-i-invite yan dati. Yan. Meron pa kaming friend dati na palaging nag-i-invite naman ng every Wednesday, alas 5 ng Bible study. No? Alala ko pa, everyday yan. Halos everyday, di ba? Halos araw-araw tayo magkakasama dati. Ayun, sige. Alam mo sagot dati? Awanti time ko dito. Sayang lang yung oras ko sa mga ganyan, mga Bible study. Sabi nga ng pinanganak akong ganito, mamamatay akong ganito. Intindihan natin? No, pero dumating yung time na tayo po ay nakagawa ng hindi po maganda. No? Kausapin nyo na lang po ako ngayon, baka ikwento ko po mamaya. Okay? No, yun po yung naging wake-up call ng buhay ko. Ako mismo nagsabi doon sa friend ko, sa friend namin, na anong oras yung Sunday service nyo po dyan? Dati sabi ko, wala akong time dyan. Sayang lang yung time ko dyan. Wala akong oras sa mga ganyan. Mga Bible study. Loko, malakot yung bagbagim. Hindi Ilocano eh. Diba? Kasi iba yung mindset eh. Gusto lahat, masaya lang. Gusto lahat, inuman lang. Dumating yung time nagkasakit. 3 months na bedridden. Yung mga barkadang inaasahan mo, kahit na minsan bumisita sa'yo, walang bumisita sa'yo. Yung mga bumisita pa sa akin, sasabi ko dati, walang time ako dyan. No? Sila pa yung nagdadala ng gitara sabay, praise and worship sila doon, sa bahay. Yung mga Christian. Yung mga barkada ko dati, pag time ng kasiyahan, pag inuman, nandiyan dyan. Masasaya, pero pag doon nasa mahirap na, wala na. Hindi ka nakilala. Hindi mo lang bumisita. Intindihan po natin. Ganon yung mga tunay na kaibigan. Tunay bang kaibigan yung mga yon? Hindi. Yung tunay na mga kaibigan na kahit sa hirap, nandiyan sila para sa'yo. Nandiyan sila para ipanalangin ka. Yung tunay na magulang na minamahal ka, nandiyan sila kahit na nasa kailaliman ka na ng kaputikan, nandiyan pa rin sila na kahit anong ginawa mo sa kanila, hindi ni-dishonor mo sila, hindi mo sila nirespeto, nandiyan pa rin sila, inaabot pa rin nila yung kamay nila para sa'yo. Maraming time na palagi kami nagdi-disagree ng aking nanay. Praise God, magli5 taon na po na hindi ko po siya inaaway. Yeah. Kasi naintindihan ko, kaya nag-abroad yan, para rin sa akin eh. Kaya nagpo-provide, sinusustain niya yung pangangailangan hanggang ngayon eh. And then, ako, masabi ko po sa inyo, napaka-bless ko dahil meron po akong naging magulang na kagaya ng nanay na meron po ako. Sa mga nakakilala po ng nanay ko, sobrang bait. Sobrang bait ng nanay ko. Alam niyo dati, sabi sa akin, nakwento ko na ito sa preaching din eh. Sabi sa akin, huwag ka nang magtrabaho. Pang inom ko. Di ba? O di ako matrabaho. So wala pa namang pamilya. Pag wala ka pang pamilya, wala ka pang sense of responsibility. Di ba? Iti pang inom ko. No, nagtrabaho. Iti paggatang iti pulutan. Bagbagada, siyak ba ng ti ko. Ti
Ti igas ti ininuman. Naku nada. Maki. Maki. Yung tawag doon. Naintindihan po natin. No? Ako nagtrabaho. Pero alam mo, sabi na nanay ko sa akin, sa totoo to, Happy Mother's Day. Huwag ka na magtrabaho. Mag-church ka na lang. Mag-church na lang. Ano yung tiramido yung church? Nag-church na ako dati, pero part na rin ako ng worship team. Pero kahit part na kami ng worship team dati, nagbibisyo pa rin kami. No, sinasabi ko lang yung totoo po sa inyo. Hanggang nung na-born again na tuluyan, no, na naintindihan na your body is the temple of the Holy Spirit. Pag gusto mo talaga, matitigil po yan. Nasa sayo po yan. Kung gusto mong, kaya kay Holy Spirit yung ating topic eh. No? Meron nga, may isang oras na Sunday din yon dati. Doon sa malapit sa Sevilla din. Mga friends ko galing US, in-invite ako Sunday afternoon. Punta po doon. Kwento lang po sa inyo. No? Kwento lang po sa inyo. Pagpunta po ako doon, after Sunday, ako po nag-preach. Kinabukain ng Sunday morning. Then invite nila ako doon. Alam ko na inuman yung pupuntahan. No? Ngayon, dalawa lang sila. Aya sa akin. No? Kasi tayo po ay na-born again. Tayo po ay talagang na-save. At pinili po natin na gawin po yung mga kaaya-aya, pleasing sa ating Panginoon. No? Knowing na that our body is a temple of the Holy Spirit, kaya ayaw natin palungkotin because nalulungkot, the Holy Spirit has a emotion. No? Ganon din sa mga parents po natin, meron po silang mga emotion sa mga pinagagawa po natin. Naintindihan po natin? Sabi, sige, bigay. Sabi ko, dumating na inis na ako eh. Sabi ko, for example, pumunta kayo ng church, dalawa kayo, no? At ako ay narinig niyong nag-preach, no? And then siguro nasabi ko pa, huwag kayong iinom. Huwag kayong magbibisyo or anything na bisyo, no? And then pagkatapos ng Sunday service, nandoon ako, nakikipag-inuman. Anong iisipin niyo sa akin? Hipokrito? Sige, pastor. Pulutan ka lang. Inuubos ko yung pulutan. Sige, nakikipag-fellowship lang po sa kanila. But anyways, behind every strong family, there is often a praying, sacrificing, and faithful mother. Same as a mother na meron. Kaya ako naligtas, mga kapatid, naniniwala po kasi una pong na-convert yung nanay ko doon sa Hong Kong. Singapore pa. Dati siguro talagang lumuluhod yun sa balatong talaga. Alam mo yung mga magulang natin, kahit hindi magsasalita yung mga yan, palagi nagdadasal yan para sa ating lahat. Lalo na kung kilala niyo yung anak niya na natangkan, di ulo di anak na. Stubborn nga ububing. Parang sila na yung mga minsan mga magulang. Kala mo sila yung mga naghirap para maipanganak. Pasmado na kiting yung giwa nga, makaungata mo nan. No? Pero naniniwala ko mga kapatid na merong mga magulang talaga na hanggang ngayon, araw-araw pinagpipray yung kanilang mga anak. Naniniwala po ako doon. Ako po ay fruit ng prayers mo na yon. I believe 100%. Amen po? Kaya meron talagang mga magulang. Kaya kayong mga magulang na narito po ngayon, wag po kayong mapapagod na ipag-pray ang inyong mga anak. Alam ko, kilala nyo po sila. Alam niyo yung mga ugali, alam niyo yung character, mga attitude na meron po sila. Kaya huwag po kayong lalo na yung may mga anak na maliliit pa ngayon, hindi natin alam eh. Kung ano po yung mga pwedeng journey, yung mga pwedeng lakaran nila, pwedeng mangyari sa kanila. Pag sila ay lumalaki na po. Kaya tayo po ay kailangan bukas palagi yung ating mga mata. Kayo po ay nanarito ngayon, talagang kilalanin niyo yung Panginoon. Kasi yun lang yung way para maturuan po natin sila ng tama mula sa salita ng ating Panginoon. Kung hindi po tayo maayos, hindi po magiging maayos yung mga yan. Unless na talagang sila ay talagang may pagkatawag sa ating Panginoon. No?
na merong mga tao nag-invite rin po sa kanila. Gagaya sa akin, may nag-invite. Kaya ngayon po, nagpipreach po tayo dito. At encourage natin yung mga mother na sila po ay talagang mag-pray, sila po ay mag-sacrifice, sila po ay talagang ibigay nila yung buhay rin nila sa ating Panginoon. Amen po. Kaya dumako po tayo sa ating unang puntos sa umaga pong ito. A godly mother is strong in the Lord. A godly mother is strong in the Lord. Sa Proverbs chapter 31 verse 25, yun nga po yung ating binasa po kanina, strength and honor are her clothing. She shall rejoice in time to come. So, is strength, yung mga kalakasan mga kapatid, is not just physical, it's spiritual. Sabi nga sa katabi mo, spiritual. Kahit pagod na si mother, kahit pagod na si nanay, tuloy pa rin. May mga ganyan kayong kilala mga nanay, hindi napapagod. Walang kapaguran. Kahit pagod na, aligaga pa rin. Ayan, may tumingin sa akin mga aligaga. No? Walang kapaguran. Salamat po sa buhay po na meron po kayo. Ginagawa niyo po ito para sa inyong mga anak. At dahil iniibig at mahal na mahal nyo ang inyong mga anak. Na kahit gaano pagod mo na kahit na gaano nababad yung kamay mo sa yelo, nandiyan ka pa rin, iniibig mo pa rin yung mga anak mo. Yung anak mo. Amen po? Kahit may problema, sinong may mga problema, taas ang kamay. Nakita ko po yung mga hindi nagtaas ng kamay, lalapitan ko po kayo mamaya. Kasi kami po ay may problema. Sige, bahala ka. No? Kahit may problema, lumalaban pa rin. Amen? Sapagkat ang tunay na lakas ng mother o ng nanay ay nanggagaling kay Lord. Meron nga akong kakilala, mga members natin dati, no? Hanggang ngayon, member pa rin natin sila. From Felix to sa church natin dati, Parian. No? Alipatak pa kita, church sa Parianan. Every Sunday, naglalakad niya mga yan. Nakaka-holding hands pa sila ng partner niya. Mga matatanda na itong mga to, no? Mga nasa 60 plus na, no? Ha? What sinabi? Hindi ko sana sabihin na kayo yun eh. Every Sunday, naglalakad po. Papunta sa church. Ang init-init. Pero hanggang ngayon, nandito pa po sila. Palabakan natin yung buhay po nila. No? Praise the Lord. Na kahit gaano yung pagod po nila, nariyan po sila, lumalaban pa rin. Dahil meron pong kalakasan, strength na nagagaling sa ating Panginoon. Amen? Kaya ang tunay na lakas po natin ay nanggagaling kay Lord. Amen po? Kaya a godly woman is clothed not just with beauty on the outside, but with faith. No? Integrity. Integrity, ibig sabihin na kahit wala nakakita po sa'yo na nanay, ginagawa mo pa rin po yung maayos. No? Han nga si Gajay, walang nakakita, tong itak. Wala naman nakakita eh. Di ba? Wala naman nakakita, ag-inumak. Di ba? Naintindihan po natin. Wala naman nakakarinig, wala naman nakikita. Pag chismisan na, sirain natin yung tao na yun. Hindi lang po clothed ng kagandahan ang mga nanay, but with faith. Merong pananampalataya. Merong integridad. Ito. Merong, parang ayaw ko sabihin, merong pasensya. But with patience. Tingnan mo yung katabi mo kung mahaba yung pasensya niyan.
Parang nung napag-usapan natin, pasensya, talagang kanina yung nakasmile tayo, parang biglang naging seryoso. Kasi alam natin kilala natin yung mga sarili natin, pag na-trigger yung galit natin, at ano yun, pasmado nga nanang ko. Hindi ko po sinusubukan po tayo na magpatawa, pero totoo po ito. No? Na-trigger yung galit ni nanay. Hindi lang pala kamay yung pinapasma, pati bunganga. Kaya napaka-importante, meron pong pananampalataya, merong integridad, merong mahabang pasyensya. Okay? At merong karunungan, wisdom. And itong nanay po na ito ay dependence on God. Okay? Hindi lang po yan physical strength, mga kapatid. It speaks of also enduring hard times. Kasi mga parents po natin, mga magulang po natin, marami rin pong pinagdadaanan po yung mga yan. Hindi ko po alam kung ano po yung mga inyong mga experiences, mga pinagdadaanan, yung mga situation na meron po kayo. Pero sabi po sa atin, in-encourage po sa atin sa ngayon, sa araw po na ito, endure hard times. Okay? And also carrying responsibilities, hindi lang po mga kalalakihan. Alam ko, isang number one na duty ng isang tatay ay to take care of his family. Tama po? Merong mga responsibilities, pero same din po sa mga nanay. Ganun rin po. No? May mga responsibilities po tayo na kailangan po nating buhatin at gawin. Mga kapatid, no? At patuloy, continuing even when tired. Kahit na pagod po tayo, huwag po tayo mawalan ng focus. Okay? Alam niyo, maraming mga magulang ngayon, na-observe ko lang, no? Pag may mga ginagawa na, mamaya kung di ba tapos yung mga ginagawa, utos na naman ang utos. Pag hindi ginawa yung utos, na naman. Si nanay, sumanauma nun. Yeah. Naintindihan po natin? May mga nanay din na kuhan, pag pinagtrabaho mo, galit na galit. Kasi sabi mo, wag, ako na. Wag ka na sit down. Relax ka na lang kasi alam mo na, pag nagtrabaho na, wala na lahat. Diba? Every day. Hindi nauubusan ng bala, mga nanay. No? Armalite daw, sabi, Armalite. Hindi naubusan ng bala yung mga yan. Araw-araw. Every day. Hindi ko alam saan nanggagaling, saan nila binibili yung mga bala mga yan eh. Yeah. Pero this is encouragement. Staying faithful during struggles. Naunawaan po natin? Ito po magandang integrity na meron po yung mga magulang. She prays, siya po'y nananalangin when no one sees. Siya po'y nananalangin na kahit na wala pong nakatingin po sa kanya. Isang responsibility po ng isang nanay. Ipag-pray yung kanyang asawa. Yung asawa rin na lalaki, matigas din ng ulo. No? Kaya, ipag-pray po ninyo. Okay? Yung mga matitigas na mga ulo ng mga anak, yung mga nanay, kahit walang nakakita, ipag-pray nyo po sila. Be specific. Be specific sa prayers po na meron po kayo. Kung ano yung gusto nyong mangyari, ano po yung gusto nyong matanggal, na alam nyong yun yung nagiging dahilan para yung relationship nyong mag-ina ay nasisira. Alam nyo po yun eh. Diba? Maraming mga magulang po ngayon, yung relationship nila sa kanilang mga anak, kanilang mga magulang, akala natin minsan malapit pero deep inside, merong wall. Merong blockage. No? Kaya tayong mga magulang, kayong mga ina, mga mothers,
matuto po tayo pag-pray po yung ating mga anak. No? Pag natutulog po sila, ilay hands nyo po sila. Itaas nyo sila sa Panginoon. Huwag nyo tutulog na yun, huwag mo itaas Magising yan. No, hindi yung talagang, ibig sabihin yung, hawakan nyo, ilay hands nyo sila. Lord, tinataas ko po itong anak ko na ito. No? Mga iba sa atin, sana hindi na lang ito yung naging anak ko. Mga ganyan eh. Diba? Wag po ganun. No? Kung yun po yung binigay sa'yo ng Panginoon, talagang magkaroon ka ng pasensya. Okay? Amen po. Ilay hands natin. Hindi lang ilay hands pag may sakit. Ugaliin po natin araw-araw na sila po, pag natulog po sila, ipag-pray po natin sila. I-declare natin yung blessing sa mga buhay nila. I-declare natin na ito palagi kong prayers sa aking mga anak. Na kahit na alam ko parents nila kami. Pero ito yung isang prayer ko sa kanila. Palagi, hindi po nawawala yon. Sila po ay patuloy na meron pong magkaroon po palagi ng respeto sa Diyos. Kasi once na meron po silang respeto sa Diyos, matututo po sila magkaroon ng respeto po sa kanilang mga magulang. Amen? Hindi po yun naalis sa prayers ko po sa mga anak ko. Magkaroon sila ng respeto, takot sa ating Panginoon. Kasi yung takot, kung aralin natin minsan yung takot, reverence, respeto, honor sa ating Panginoon. Kasi kung si Lord ang inuna nila sa mga buhay nila, si Lord yung magtuturo po sa kanila paano mahalin yung kanilang mga magulang. Paano respetuhin yung kanilang mga magulang. Bakit minsan hindi nangyayari yun? Kasi nga, tanungin natin yung mga sarili natin, hindi natin ganun tinuruan yung mga bata eh. Kaya tayo mga magulang, laki ng responsibility, lalo yung mga magulang din natin, ng mga nanay, turuan mo sila mag-pray. Train up a child nga eh. Hindi lang po sa mga tatay po yan, kasi meron po kaming mga skills, meron po kaming mga ibang mga strategy, kung ano man strategy yan, para sila po ay magkaroon, lumapit, matanggap yung calling nila sa ating Panginoon. Meron nga minsan, palagi kong dinadala yung, recently, kasi bakasyon ng anak ko, palagi kong dinadala sa mga biyahe, sa mga Bible studies, nakikita niya yung mga ginagawa. No? Kikita niya yung tatay ko nagbabahagi ng salita ng Panginoon, gumigising ng umaga para magbiyahe, layo-layo, 3 oras, 4 na oras, ganito, ganyan. Nagsasacrifice para sa 30 minutes na Bible study para makapagbigay ng encouragement, makapag-share ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pag nakita nila yon, mga kapatid, malaking epekto yun po sa kanila. Lalaki sila na yung tatay ko ganito. Yung tatay ko talagang nagsasakripisyo para kay Lord. Na kahit minsan walang budget yan, na kahit na minsan walang panggasolina dahil ang taas-taas ng gasolina ng krudo. Pero nandoon pa rin yung focus niya, nandoon pa rin yung passion niya, nandoon pa rin yung kanyang desire na magbahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoon na kahit na mahirap tulog-tulog ka na sa daan. May mga ibang may iba tayong mga ganun mga strategy. Or may mga iba tayong mga ginagawa para sila ay ma-encourage habang lumalaki po sila. No? Ngayon, magkikwento nila yan sa ibang mga kaibigan. Ay, yung trabaho ng aking tatay, yun pala yung pinakamataas na trabaho. Ano yun? To serve the Lord. Mga nanay, mga iba rin. Iba rin yung kanilang mga ginagawa. Samahan nila magbasa ng salita ng Diyos, samahan nila mag-pray. No? Kaya laki na responsibility. Same as sa mga kalalakihan, mga kababaihan na mga magulang, we need to be an example. You need to be an example. Sa anak na meron ka. Amen? At yung mga nanay, naintindihan po natin, kayo po, you carries burdens silently. Naintindihan po natin yan. Kaya, alam mo, minsan yung mga magulang malungkot din. No, may mga time na malungkot din yan kasi maraming mga kabigatan din na dinadala. No? Na minsan hindi nila yan sinasabi kahit kanino. Yan po yung reality, mga kapatid. Kaya naiintindihan po natin kayo. Kaya tinuturuan, encourage po natin to have fellowship. Huwag po natin i-isolate yung mga sarili natin. Pag kayo po yung mga magulang, nanay, na pag nag-experience ninyo na ang bigat-bigat ng pasanin, problema, worries, and anxieties, nade-depress,
lagi mo tatandaan, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Amen po? No? God is with us. The Holy Spirit is with you. You just need to learn to talk to the Holy Spirit. Amen po? Kayo mga kalalakihan, pag yung mga partner po ninyo, mga asawa po ninyo, pag napifeel nyo na medyo mabigat-bigat yung mga yan, no, bigyan nyo pera. I mean, encourage them. Kahit yung simpleng yakap lang. No? Naintindihan po natin. Yung mga kalakasan ng mga magulang natin ay nanggagaling po yan sa Panginoon. Hindi lang po yan galing po sa sarili niyo pong kalakasan. Kasi kung galing lang po sa sarili niyong kalakasan yan, ano lang yan, short term. Yung kalakasan mula sa ating Panginoon, panghabang everlasting yan, mga kapatid. Amen? Kaya in-encourage ko po kayo, yung mga nandito, yung mga anak na narito ngayon, no, suportahan po natin yung ating mga magulang. Suportahan po natin yung nanay po natin. Amen? Kung wala man maibigay yung asawa nyo ngayon na lalaki sa Mother's Day, no, bumawi na lang po kayo sa Father's Day. Kayo po magbigay sa amin. Okay. Number 2 points po natin, pangalawang puntos. A godly mother builds her home. No? A godly mother builds her home. Proverbs chapter 14 verse 1, sabi po doon, the wise woman builds her house, but the foolish pulls it down with her hands. Okay? So mother, yung mga magulang po natin, mga nanay, shape the atmosphere of the home also. Tama? Kung may love, kung may peace, may prayer, and yan po ay galing sa mga magulang, napakaganda po. Nasiset po ng maayos environment, atmosphere doon sa loob ng bahay. Naintindihan po natin? No? Hindi yung sasabihin, nasa banggit natin kanina, hindi yung sasabihin ng mga anak mo, ano naman kaya yung lalabas sa bibig ng nanay ko ngayon? Inaabangan na lang kung ano yung mga lalabas sa mga bibig mo. That's not good. Okay? Kaya sabi, may mga nanay talaga na sumanao, dagiti pasmado, tingiwat na mga bunganga na yan. No? Imbis na maayos ang atmosphere ng tahanan, wala. Dahil din minsan sa pinapakitang masasamang ugali ng mga magulang. Tama? Kaya, evaluate natin ngayon. Isipin natin, anong klaseng environment, atmosphere ang meron kami sa bahay. Anong ang klaseng atmosphere ang meron kayo sa bahay? Ikaw ba yung nanay na pagkagising mo, ang saya-saya ng mga bata, ang saya-saya ninyo, pag lumabas ka ng kwarto, nag-iba yung atmosphere, parang bumigat. Naunawaan natin? Ang saya-saya naglalaro yung mga bata, ganito ganyan. Masaya yung atmosphere environment. Dumating si nanay. Nag-iba na naman yung atmosphere. Lahat tumahimik. Kaya isipin natin, anong klaseng atmosphere environment ang meron po tayo sa ating mga tahanan po ngayon? Punong-puno ba yan ng kasiyahan? Punong-puno ba yan ng kapayapaan? Amen? Kaya laki ng responsibility, laki ng duties, laki ng responsibilidad rin ng mga magulang po, ng nanay. Hindi lang po manager po ng tahanan yan, mga kapatid. Ang mga nanay na punong-puno ng banal na espiritu, nagdadala po yan ng buhay, mga kapatid. Nagdadala yan ng kapayapaan.
Nagdadala yan ng maayos na makadiyos na impluwensya doon sa kanilang mga tahanan. No? The Holy Spirit changes not only her heart, but also the atmosphere around her. Importante. Di ba, may mga bahay pagpasok niyo, bigat-bigat. Ay, nagigets ninyo? Sino kaya napabigat sa bahay na to? Number 1, she becomes a woman of wisdom. Yung Bible, tinuturuan po tayo, teaches that God gives wisdom to those who ask. Magbibigay ng karunungan yung Diyos sa mga taong humihiling po sa Kanya. Kayong mga nanay, kung kulang, alam po natin, naiintindihan natin na kulang po tayo sa kaunawaan, no? Tayo po'y humingi sa ating Panginoon. Amen po? A spirit-filled mother learns to respond with this wisdom instead of anger and fear. Kung ikaw ay puspos ng Banal na Espiritu. Kaya pag sinanay, pag uwi mo siya sa bahay mamaya, pag sinanay sa umana, hindi yan puspos ng Espiritu. Puspos yan ng galit niya. Di ba? Kasi kung ikaw ay puspos ng Banal na Espiritu, ang Spirit-filled mother learns to respond with wisdom na merong karunungan instead of anger and fear. Amen? Number 2, yung mga magulang natin, she prays with power. A mother filled with the Holy Spirit becomes strong in prayer. Ay, mga parents po natin, mga nanay po natin, binibuild po natin, i-build nyo po yung sarili nyo na maging prayer warriors. Day and night, night and day, mga kapatid. Her prayers protect, guide, and strengthen her family. No? Amen po? Ito, number 3, she produces the fruit of the Spirit. Dapat yung mga buhay po nila, her life begin to show love. Pwede bang tingnan yung katabi mo? Love. Joy. Na kahit pangalan mo, joy. Peace. Patience. Kindness. Faithfulness. Self-control. The fruit affect the whole family. Pag ganun, umiikot yung loob ng tahanan po na meron po tayo. Merong namumunga yung fruit of the Spirit. Masaya. Mga kapatid. No? Number 4, she creates a godly atmosphere at home. The presence of the Holy Spirit brings peace into the home. No? Children can feel love, grace, and the presence of God through her life. Kaya tanungin niyo po yung mga buhay po ninyo, mga magulang, mga nanay po ngayon, no? Nararamdaman ba ng mga anak ko, ng anak mo, yung pag-ibig, yung kagandahang loob, at yung presence ng Panginoon sa pamamagitan na meron ka? Kasi it will flow. It will flow from the head, no? Kasi yung tinilaga ng ating Panginoon sa loob ng bahay, yung head ay yung tatay. No? Hindi po yung nanay. Naintindihan po natin? Minsan, baliktad yan eh. Pero kung gusto natin magkaroon ng transformation yung loob ng tahanan, yung tatay. Yung nanay, matutong irespeto yung tatay. Naintindihan po natin? Self-control. Naunawaan po natin. Pag maganda yung naging flow,
magiging kabahagi, magiging dahilan, no, ng obedience mo, yung kanilang pakiramdam na magkaroon ng pagmamahal, kapayapaan, at yung presence ng Panginoon ay mararamdaman nila sa loob ng bahay. Naiunawaan po natin? A mother full of the Holy Spirit does not only raise children. She raises disciples, warriors, prayer warriors, and future servants of God. Sarap. That's a goal. Isang layunin po natin. Yung mga magulang, hindi lang po nyo trabaho to raise your children. Okay? Ang trabaho po ninyo ay palaguhin yung magkaroon ng mga disciples. Warriors at mga future servants of God. Amen? Kaya kayo po ay magiging teacher. Sabi mo sa katabi mo, teacher. Teaching values. No? Also correcting with love. And leading spiritually. Ginagawa ba natin yan? No? Kaya wag po tayo magtaka kung yung mga anak po natin lalaki na matitigas sa ulo. Kung hindi natin tinuturuan, kayo po yung number 1 teacher ng mga yan eh. No? Kasi sa school, ang tinuturo lang po nila sa school, lalo na pag yung mga school, alam nyo naman, academics lamang po. Pero kayo po yung talagang magtuturo po ng values po sa mga yan. Kayo po magtuturo po ng salita ng Panginoon. Kayo po yung magiging halimbawa. Pag kinorek nyo po yan, kailangan samahan nyo ng pagmamahal. Hindi lang yung panay galit. Hindi nyo alam na dadamage na yung bata. Dahil sa panay galit po kayo. Nagkakaroon ng bandage. Pag lumaki yan, naging rebellious, hindi na kita papakinggan. Kayo mga anak ngayon, ang galing sumagot sa kanilang mga magulang kasi tayo rin po yung may dahilan kung bakit po sila naging ganon. Wala po tayong ibang sisisihin. Hindi po natin pwedeng sisihin yung mga barkada po nila. Laki ng responsibilidad natin. Amen? Pinaka-importante sa lahat, you need to lead them spiritually. Kung hindi ka nagpapa-lead o hindi ka nalilid into spiritual place o sa lugar na kung saan ka dapat naroon, tingkad, nandito ka sa church. Kasi natututo tayo makinig ng salita ng ating Panginoon. Number 1 na kailangan mong gawin, ikaw muna, i-lead mo yung sarili mo into Jesus. No? That because He is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. Tama? No? Kaya mga magulang, i-lead natin. Talagang, i-make sure natin na ilapit natin yung mga buhay natin kay Lord. No? And this is church, meron po tayong mga discipleship, may mga activities, may mga materials po tayo dito para mas mag-grow po tayo in Christianity. Amen? Para may lead po tayo spiritually. Kasi pag hindi po tayo led ng Holy Spirit, wala po tayo may tuturo po sa kanila. Pwede ikaw yung pinakamatalinong nilalang sa buong mundo. Pwedeng yung talino mo lang yung pwede mong maipasa. Pero ugali, malayo, wala. Hindi pwedeng matalino lang yan sa school, pero bastos naman yan sumagot sa mga kaibigan, sa mga teacher. Hindi pwedeng matalino lang yan, apan sa eskwelahan, dumanog. Hindi pwedeng matalino lang pagpunta sa eskwelahan, yung mga basura, kailangan itapon sa mga tamang pagbasurahan, tinatapon kung saan-saan. Ano naman po natin? Tinuturuan mo ang academics para kahit papaano magkaroon ng katalinuhan, alam yung ethics. Di ba? And at the same time, tinuturuan po natin ng values na nanggagaling doon.
sa loob ng bahay at led, driven ng salita ng ating Panginoon. Amen? Naunawaan po natin? Because mothers, you are building something eternal. No? And yung mga anak, i-appreciate natin. Yung kahit na mga hindi natin nakikita na ginagawa po ng mga magulang po para sa atin. No? I-appreciate natin. Sino yung mga anak po dito? Ang mga anak taas ang kamay. Lahat po tayo minsan naging anak Di ba? Kaya kahit pa paano, appreciate din natin yung mga hindi nating nakikitang mga ginawa rin ng mga magulang po sa atin, yung pagmamahal nila sa atin. Kaya nga may Mother's Day. Yung mga anak ngayon, bigyan na naman na kahit pa paano halik. Kiss yung nanay. No, kung may sumuka. No? Na kahit anong kalokohan ng nanay mo, na kahit kaano kasama yung magulang nanay mo, kapatid, you need to be thankful na narito ka sa mundong ito. Naunawa natin? Na kahit siya na yung pinakamasamang nanay sa buong mundo, kasi lahat po tayo may mga kasalanan. Alam mo mga iba sa atin, we hate them so much. Sukang-suka ako sa mga pinagagawa, pero isipin mo, magpasalamat ka, narito ka ngayon. At tinuturuan ka ng Lord. Na magpatawad. Kasi yung tunay na, ako, magandang pumasok lang sa isip ko. Wala po akong biological father since birth. Nakilala ko lang recently. No? Yung tatay ko po, contractor. Oo. May kaya. Kasi bawat lugar pupuntahan yan, magkakaroon ng anak. Ngayon ko lang, recently ko lang nalaman na marami pala akong kapatid. 11 yung kapatid ko. Meron pa akong kapatid, mas maliit pa sa anak kong bunso. Totoo to. Hindi to biro, mga kapatid. No? Pero kahit gano'n yung tatay ko, mga kapatid, nagpasalamat pa rin ko kasi naghahamit yun para ako magkaroon ng buhay. No? Hindi ko man makasama, hindi ko man makita, ito po, tandaan po ninyo. Yung Diyos ang naging tatay ko. Ginamit sila para mabuhay ako dito sa mundo. No? Pero I understand, naintindihan ko na yung tatay ko na pala ngayon ay si Lord. Si God. Yung nanay mo na kahit ganon, kahit gaano kasama, tandaan mo, meron kang si Jesus. Amen? You just need to do, kailangan free ka doon sa bondage niya ng unforgiveness. Di ba? Kung gusto mo mag-grow spiritually. Na-find out ko nung bago mamatay yung ante ko, meron akong samahan ng loob sa kanya kasi binalaki ako talagang panay galit. Kaya nung nagkaroon ako ng mindset, yung perspective ko nag-iba, no? Panay sagot ako. Panay sagot. Wala na. Hindi na ako matalo. Ganun Di ba? Kaya nung huling minuto ng buhay niya, ako mismo humingi ng tawad. Kasi alam ko, personally, tagal-tagal nung serve kay Lord. Pero meron pala ako na find out na unforgiveness sa puso ko toward her. Kasi knowing na meron naman akong si Lord, meron si Ama, yung Anak, at yung Espiritu. Naunawaan po natin. Kaya kung wala kang nanay, wala kang tatay, may kasama ka, 3.
Amen? Kung palagi sa isip mo, nag-iisa, mag-isa lang ako. No, hindi. Palagi kang may kasama, tatlo. Huwag mo dagdagan ng isa, yung isa, iba yun. Di ba? Meron ako napanood na reels, kinento ko sa mga nung nag-evangelize kami. No? Kung hindi ka lalaki, sabi niya, kasi si Adan yung lalaki, di ba? Si Eva yung babae. Kung wala ka doon, isa sa kanila, kung hindi ka lalaki, kung hindi ka babae, sino ka? Tatlo lang sila eh. Si Adan, si Eva at yung ahas. Kung hindi ka si Adan, hindi ka si Eva, ahas ka siguro. Kaya yung sinabi ko po sa inyo, kung wala kang magulang, wala kang nanay, wala naki-encourage, wala yung mayakap sa'yo, tuwing ikaw ay may sakit, di ba? Kung nakaka-miss rin kaya. Yung nanay ko, nung umalis, ayaw ko nang paalisin eh. Kung capable lang kami, wag na, di ba? Kasi, hindi mo kailangan maghugas ng plato eh. Di ba bro? Naiintindihan natin? Pag-ising sa bawang, nagulat ako, pag nag-oven na kami, kailangan namin ng ladder. Yung oven namin nasa taas. Ang liit ng tao, inakyat yung aming, kung ano ay inakyat. Sa bahay. No? Naintindihan po natin? Kung wala man magulang na feeling mo ay umaaruga sa iyo mga kapatid, tandaan mo meron kang kasama tatlo. Father, Son, and the Holy Spirit. And the Holy Spirit will comfort you. Yeah? Sabi ni Lord, sabi ni Jesus sa kanyang salita, He loves us first. Kung hindi mo feel yung love, tandaan mo, Jesus loved you first. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen? Point number 3. A godly mother prays and trusts God. No? Hindi ko alam kung kilala niyo si Hannah sa 1 Samuel. No? Hindi na po natin i-emphasize na mahaba po ito. Basahin niyo na lang po 1 Samuel. No? Ito po yung nanay ni Samuel. No? Yung prophet Samuel. She prayed for a child. Yung mga magulang po dito, yung mga nanay na hanggang ngayon hindi pa po talagang biniyayaan ng supling o anak, mga kapatid, no? Pray. Pray for a child. Amen po? And you need to trust God and surrender everything to Him. Nung lumabas, nagkaroon siya ng anak, no? Anong ginawa niya? Sinurrender niya ito sa Diyos. Kaya kapag kayo po ay yung mga matagal na nagsisik, gustong magkaanak, biniyayaan ka ngayon ng Panginoon, kailangan mong gawin, surrender mo. I-dedicate mo yan kay God. Kasi galing po sa Kanya po yan, mga kapatid. Naunawa po natin, yung mga anak, yung mga babies po ninyo na ngayon, no? I-dedicate nyo yan kay Jesus. Dedicate nyo yan kay God. Kasi yan po ay galing po sa Kanya. Lahat po tayo galing po sa Kanya. Amen? Naintindihan po natin? Number 4, na point po natin, a godly mother leads her children to God. I know, yung mga magulang, yung mga kalalakihan, men's also, that's our responsibility to lead them, yung children natin to God, no? Pero in 1 Timothy chapter 1, verse 5, sabi po dyan, 1 Timothy chapter 1, verse 5, 2 Timothy chapter 1, verse 5, sabi po, now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from sincere faith, mga kapatid. Kaya faith of Timothy, from his mother. Okay? So the greatest gift, mga kapatid, is not money. Sabi mo sa katabi mo, the greatest gift is not money. Is not education or success. Kasi in simple way, palagi natin narinig, kahit pag nawala tayo sa mundong ito, wala naman tayo madadala. Di ba? Palagi natin naririnig po yan. No? The greatest gift is not money. It's not education. It's not success.
It is faith in God. It is faith in God. No? A successful mother is not just raising good kids, but godly children. Amen? Ay, unawaan po natin? Ulitin ko, a successful mother is not just raising good kids, but godly children. At palapakan mo yung sarili mo na andito ka ngayon. Kasi sa mga magulang na narito ngayon, kung medyo hindi po maayos yung ating pagpapalaki sa ating mga anak, no? Ngayon, sa oras po na ito, i-align natin yung mga sarili natin kay Lord. No? At yung mga anak natin, dedicate natin kay Lord. At itong mga bata pong ito ay sa iyo, Panginoon. No? Palalakihin, lalaki ito na merong takot sa Diyos at magiging makadiyos. Naintindihan po natin? Kaya mga magulang, mga nanay, turuan nyo sila ng salita ng Diyos. Teach them the Word of God. Amen? Teach them the Word of God. Yung mga babies, magbasa ka ng salita ng Diyos, i-declare mo. No? Basahin mo na naririnig nila. Basahin mo na naririnig nila. Sabi mo yung sikat na na verse, honor your father in the Lord. Araw-arawin mo yan. Di ba? Model Christ. Maging halimbawa ka. Maging modelo ka ni Kristo. Live what you preach. Hindi lang po yan kay pastor. Lahat po yan tayo. Lahat po tayo yan. Lahat po kayo yan. No? Kailangan sa pamuhay ko yung aking tinuturo. Ikaw din, sa pamuhay mo yung tinuturo. Amen po? A godly mother is honored by God. Proverbs 31 verse 28, sabi po doon, Proverbs 31 verse 28, closing na po tayo mga kapatid. Kasi meron pa pong inihanda pong awitin o special number po yung mga nanay po sa atin. Natin. Okay. Sabi po dito, her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. Okay. So, sa totoo lang, God sees every sacrifice. No? And God honors faithfulness, mga kapatid. Kahit hindi napapansin ng tao, nakikita ni Lord. Hallelujah! No? So today, we honor all mothers. We honor you. No? Kaya meron tayong Mother's Day. Hindi po tayo religion na hindi po natin sineselebrate natin kasi ang daming sacrifices ng mga nanay, mga anak kayang hirap. No? Hirap mga anak. Hindi pa natin na-experience, pero kasi tayo nag-aalaga eh. Yung sakit, hirap na experience sila, hirap na experience natin. Amen? Kaya today, ngayong araw po na ito, sa mga nanay, taas po natin yung mga kamay ng mga nanay po na narito ngayon. We honor you. No? Yung mga biological mothers po natin, spiritual mothers, single mothers also, yung mga grandmothers, yung mga nanay, yung mga lolas, okay? No? Your love reflects God's heart. And your sacrifice reflects Christ. And your prayers carry power. Okay? So sa lahat ng mga magulang po na narito ngayon, don't give up. Don't give up. God is with you. Your labor is not in vain. Hindi po masasayang yung inyong lahat, inyong mga tinatrabaho, mga kapatid. No? Kaya don't give up. God is with you all. Sa mga anak naman, sa mga children, sa mga mas malalaki pa sa kanilang mga magulang, honor your mother. Honor your mother. Honor your mother. Love her. Okay? Love her. And also, appreciate. Appreciate mo. Appreciate her. Okay?
Sa mga anak, ulitin ko lang po, mga matatangkad na mga anak na nariyan ngayon. No? Lahat po tayo. Honor your mother. Okay? Honor your mother. Hindi yung pag may kailangan ka lang, saka ka lang aligaga. No? Pag minessage ka ng nanay mo, mag-sin ka naman. Pag tinawagan ka ng nanay mo, sumagot ka naman. No? Huwag ka lang yung yung sasagot pag may kailangan ka. Honor your mother. Love her. Appreciate her. Okay? Kahit gaano kasama, tandaan mo, kapatid, Jesus loves you. Amen po? And to everyone na narito ngayon, pwede po ba tayong tumayo or na kayo? Magkanta. May mga presentation po yung mga mother po natin eh. Kaya, yan. Pwede bang tumayo yung lahat ng mga magulang, mga nanay po na narito ngayon? Huwag po tayo mahiya. No, huwag po kayo mag-alala. Ni-rebuke din po natin yung anak nyo. Narinig nyo naman. Okay? Alright. So, ini-invite ko rin po yung mga nanay na narito ngayon. Pumunta po kayo dito sa harap at ipag-pray po natin yung mga nanay. Pag-pray, muna or kakanta muna kayo. O sige, dito kayo sa harap. Dito kayo para makita naman ng congregation po natin. No, yung inyong i-prepare para sa amin, no? Trixie, join them. Yan na. Mother, kayo sa harap po. Sana. Back up kayo, back up singers. Gusto naming magharapan po tayo mga mothers sa isa't isa. Yan, magharapan raw po kayo. Ayan. Lahat po ba may partner na? Ayan. Kung pwede po ay basa na lang din po tayo sa screen kasi itong mensahe po ng aming aawitin, gusto po namin i-declare sa isa't isa as mothers. Also, para sa lahat po ng mga nanay na wala dito, we greet you all. Happy Mother's Day. And ito pong awitin na ito ay para po sa inyo. I speak the name of Jesus over you. In your hurting, in your sorrow, I will ask my God to move. I speak the name 'cause it's all that I can do. In desperation, I'll seek heaven and pray this for you. I pray for your healing. The circumstances would change. I pray that the fear inside would flee in Jesus' name. I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name. In Jesus' name. I speak the name of all authority, declaring blessings, every promise
He is faithful to keep. I speak the name no grave could ever hold. He is greater, He is stronger, He's the God of possible. I pray for your healing. Circumstances would change. I pray that the fear inside would flee in Jesus' name. I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name, in Jesus' name. Come believe it, come receive it. Oh, the power of His Spirit is now forever yours. Come believe it, come receive it. In the mighty name of Jesus, all things are possible. I pray for your healing. The circumstances would change. I pray that the fear inside would flee in Jesus' name. I pray that a breakthrough will happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name. I pray for revival, for restoration of faith. I pray that the dead will come alive in Jesus' name. In Jesus' name. Praise God. Yan, mag-stay lang po kayo dyan. Meron pong ibibigay na regalo po ang ating mga kapatiran, yung church po, sa lahat po ng mga parents, mga nanay po na meron po tayo ngayon dito. Hallelujah. Yan, pagkatapos po may bigay ng ating mga kapatid, yung mga flowers ninyo ay extend rin natin yung mga kamay po natin. Okay. Yan. Alright, kompleto na po. Kompleto na. Okay, pwede bang extend natin yung ating mga kamay para sa mga nanay po na narito ngayon? And i-declare po natin yung blessings po sa mga buhay po nila. Pagiging isang nanay, hindi po madali. No? Punong-puno po yan ng sacrifice, gaya po ng ating mga napag-usapan po ngayon. No? Minsan hindi man perfecto, because hayaan po natin na tayo rin po, yung duty po natin ay pag-pray rin po sila. Amen? So let's pray. Lord, thank you for every mother. Lord, strengthen them, encourage them, and continue to bless them. Fill them with your peace and joy, O God. Let their homes be filled with your presence, O God. And Lord, we declare blessing upon blessings, protections, love, Lord God. Hayaan mo na magbunga yung fruit of the Spirit po sa mga buhay po nila, Panginoon Diyos. Hayaan mo na maging kabahagi, hayaan mo maging dahilan po sila, Lord God, upang magkaroon ng maayos na atmosphere, environment po yung loob ng kanilang mga tahanan, Panginoon. And Lord, provide for their needs, Panginoon. Financially, healing, Panginoon, sa mga nanay, O God, na merong nararamdaman, Lord God, sa kanilang mga pangangatawan, Panginoon Diyos. Kagalingan, Lord God, sa kanilang mga katawan, Panginoon. Spiritually, emotionally, Panginoon Diyos. Salamat po, O God, in the name of Jesus. Amen and amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So now, that's the end of our service po sa umaga pong ito. And once again, sa lahat po ng mga nanay,
We appreciate you. We honor you. Amen? And Jesus loves you all. Okay, hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Lord sa buhay mo. Amen? No? Yan, pwede ba tayong tumayo? Meron bang gusto mag-testify? Kung gusto natin mag-testify, okay lang po. No? Kung gusto sabi ng kanilang mga saloobin ng mga testimonies, pero kung wala na ay mag-close na po tayo ng prayer and see you all next Sunday. Amen? And tayo po patuloy na mag-encourage, magdala po ng mga kapatiran po natin dito sa church po. Amen. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you once again sa araw po na ito. Lord, salamat at dinala niyo po yung mga anak, mga nanay, Lord God, mga anak, Panginoon, mga tatay na narito ngayon, Panginoon, mga single ladies, single men, Panginoon Diyos, Lord, bless them. Bless them, Panginoon. Kaya Lord, ingatan niyo po yung bawat isa, Panginoon, at hayaan mo, O God, yung panawagan mo sa bawat buhay po ng bawat isa, Lord God. Kami po'y tumugon, Panginoon, sa tawag po na iyon, O God. Ingatan niyo po, and Lord, hayaan mo na i-bless, i-provide ang lahat ng mga pangangailangan po ng mga bawat isa, Panginoon Diyos. And Lord, hayaan mo na magkaroon ng smooth and peaceful na buhay, ang buhay na meron po kami, O God, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. We thank you, God, in the name of Jesus. Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon.